Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Nandito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda na yung kajismasang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lukaret na si Gandara SRU upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ni meron pong kinalaman dito sa sabay na pag-update ng Kim Pao. Na para bang napaka talaga ng nila. Para bang pinag-usapan. Hoy, grabe naman nga yan. Anyway, ang rin po ni Paolo, pagganti sa ginawa pong pamamahiya kay Chinita Princess na pinag-uusapan po ng ilan na mga netizens, bashers, and Kim Pao fans. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang napindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo maging updated at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And nais din po natin palang magpasalamat sa ilang mga Kim Pao fans na nandiyan lagi nakasuporta sa ating daily update sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanilang mga komento. Ang first comment nga natin ngayong gabi ay mula po kay Ma'am Dina La Fortesa. Sabi niya rito, Gandara, may isang vlogger na Englishera. Sabi niya, never daw pakakasalan ni Pao si Kim dahil opposite ang ugali nila. Natawa naman ako doon. Masyadong open daw personal life ni Kim, samantalang si Paolo ay private, pati family ni Paolo ay private. Kahit daw nakikita natin na si Paolo kay Kim ay yung privacy pa rin ng personal life niya ang gusto niya. Nasaktan ako doon sa word na never na pakakasalan ni Paolo si Kim dahil masyadong open si Kim pati sa personal life niya at yun ang gusto ni Pao at family niya ang privacy. Unang-una, alam niyo kung ba't ako natawa, Ma'am Dina La Fortesa, yung sinabing opposite ang ugali. Paano naging siguro hindi may konting opposite. Pero hindi naman masasabi ni Kimi na boy version niya, si Paolo Avellino, kung totally opposite talaga silang dalawa. And alam nyo, sa buhay, ang mas nagkiklik talaga is yung opposite. Kasi kapag halos same kayo, personality, ganyan, hindi kayo nababalance. So, mas nagiging problema yan. Halimbawa, parehas kayong tamad. Di wala nang mangyayari sa buhay ninyo. Dapat kasi sa buhay, balance lang. Kaya pansinin ninyo, yung mas madalas by forever, yung magkaiba yung personality. Pero hindi naman sa lahat ng bagay, ang Kim Pao po ay opposite and similarities. Balance lang talaga ang Kim Pao. Tulad nga niyan, si Kimi ay masigla, masiyahin. Si Paolo naman po ay tahimik at kalmado lang parate. Kaya nga sabi ni Kim, nahahawa siya. Ganda ng nila ni Pao kasi nga ayun, nahahawaan siya ng kakalmahan nito, pagiging kalmado, and si Pao naman, hindi na mukhang stress parate dahil nakakangiti na po siya at happy na rin po yung aura niya. 'Di ba? Ganda ng nilang dalawa. Kaya imposible yung sinasabing hindi pakakasalan dahil sa pagiging open ni Kim and pagiging privado ni Paolo. Actually, parehas po silang private, lalo na rin po sa pamilya. Yan. Napag-usapan lang kung kaan. Si Kim naman kasi sa pamilya niya is yung open lang naman sa pamilya ni Kim is yung pagiging breadwinner niya. Bukod doon, wala na. Napaka-private na po nila. 'Di ba? Napaka-private ng Chiu family. Wala nga kayong alam sa kay Daddy Chiu. 'Di ba? Private sila kung tutuusin. Hindi sila yung high maintenance na
masyadong pa-high profile. Ayan, private sila. Kaya lang siguro nasabi nilang open si Kimi pati sa family niya nagkaroon po ng issue si Ate Lakam at siya. Tapos sa si Kimi napaka-open ng pagiging breadwinner niya. Pero yun lang naman yun. Ang pagiging breadwinner niya, yun lang. Tapos yung kay Ate Lakam naman kung hindi nga po dinaan pa sa pagsampa ng reklamo, legal action, hindi natin malalaman at hindi mabubulgar sa lahat, naging problema nila. Kasi kung masyado silang open, nako si Kimi simula pa lang nagraranta sa social media. 'Di ba? Pinapangalanda ka na sa buong mundo yung naging problema nila. Pero hindi. So, same lang din po sila, private. Samantala, dumako naman tayo sa comment ni Ma'am Mila Carillo. Sabi niya, Ma'am Gandara, ang gandang bumili ng bag ni Kim. Kaya lang malayo kami sa tindahan ni Kim. Kaya hindi ko rin makarating sa tindahan. Okay lang yan, suporta lang kami sa movie at teleserye. Nandito lang kami sa paligid, nakasubaybay lagi sa Kim Pao. Good support lang tayo, good luck. Actually, Ma'am Mila Carillo, maaari po kayong bumili ng mga bags ni Kimi online. Kapag ka nag-IG si Kimi or kaya may post siya sa kanyang Mayday sa FB, sa Instagram, dumalaw po kayo sa IG at FB. Kapag nag-story na si Kimi, lalo na ng kanyang bag, meron po yung link. I-click nyo lang yung link doon para makapag-order po kayo. Kaya, yun po ay talagang ginagawa ni Chinita Princess para sa mga hindi po kayang pumunta sa store. Ayan. Di ba nga kapag may travel si Kimi, sinisingit pa niya yan. Nagbe-video siya ng bag, tapos mababasa nyo doon, link here, o kaya shop here. Ayan, i-click nyo lang po yun para po kayo, makapag check out or makabili. Yun lang po yung matutulong ko po. Ayan, kung malayo po kayo sa tindahan ni Kimi, ayan, yun po yung isa sa paraan na magagawa po ninyo para makabili ng bags. And totoo, sobrang gaganda ng bags and affordable pa. Samantala, dumako naman nga tayo dito sa shinare ni Jani sa kanya pong ex account. Grabe, credit sa'yo. Ang bilis ng taong to, napakaagap talaga pagdating sa Kim Pao. So, ayan, sa kanyang notif, magkasunod po ang Kim Pao na nag-post. Grabe naman nga yun. Sabi niya rito, babe, post ko na. Share mo na din. Grabe. Halos magkasunudan. Ito nga, nauna si Kimi, 19 minutes. Tapos, si Paula Avellino naman po, ayan, 17 minutes. Magkasunudan na mag-update para bang nag-usap ang mga yarn. 'Di ba? Tapos same na same din po yung kanilang caption. Grabe, napakaagap nito si Jenny. Pagdating talaga sa Kim Pao, walang pinapalagpas credit, and isa po yung solid na Kim Pao. At talagang lagi pong handa kina Kim and Paolo. Basta pagdating ka sa Kim Pao, oras, pera, talagang effort kung effort. Anyway, dumako naman nga tayo dito. So, naalala po niya yung choking event nila Kim and Paolo na sila po ay nagpaulan ng kilig. Meron po kasi nagsasabi na kaya lang naman daw nandyan si Paolo Avellino ay para matabunan yung bashing kay Kimi sa ginawa daw ng mga fans na pag po kay Eko, pag titira kay Eko. Ito po ay yung panahon ng wala lang issue sa Showtime, na after po nun ayun nga, nagkaroon po ng choking event. Pasalamat na daw po si Kimit, binuhat ni Paolo Avellino siya muli. Grabe na yung mga bashers. Pero alam niyo, iniisip ko na lang, compliment po ito. Compliment kasi
marahil di nila kinakaya yung kilig sang Kimpaw, yung katotohanan, kaya nila nasabi yan. Marahil para sa kanila ganti to ni Paolo Avellino sa ginawang pamamahiya kay Kim Chu. And mukhang effective naman kasi kuhang-kuha ng Kimpaw, lalo na ni Paolo Avellino, yung gigil po ng mga bashers. So kayo guys, anong inyong masasay patungkol dito? Comment nyo nga lang po dyan sa baba. And hanggang dito lang muna yung ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po tayo sa mga susunod pa natin chikas tungkol sa Kimpaw. Lalo na ang mga update patungkol po sa tickets, patungkol po sa World Tour and the Alibay. So yun lang, ingat po kayo palate and God bless.